Tingnan nyo yung bahay dito. Ganda tignan, no? Oo, ang pagtanda talagang hindi natin mapipigilan yan. Dadating at dadating. Magtatayo ng tent. Pwede natin gawing parking area muna to. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV. Good morning mga kapanalig! Welcome na naman sa panibagong vlog. Welcome na naman sa Daldalan Vlog. At ngayon ay Saturday morning na. At ayan, nalinis na namin kagabi itong bahay. Hindi naman totally linis na linis, yung sakto lang. Ayan, makikita nyo naman yung aliwalas dito sa paligid, no? So ngayon hinihintay lang natin yung mga gagawa dahil sabi nila ngayon na matatapos itong hagdan natin. So ipupuli welding na raw, no? Tapos ayun, isasander para hindi makita yung mga pinag-weldingan. Excited na ako doon. Ang oras natin ngayon ay hindi ko alam. Wala akong dalang orasan at cellphone. Ayan, siguro nakapasok na sa trabaho si Utol at si Kanoy. Si Junjun na lang yung nasa taas. So, walis lang tayo ulit dito. Yan, napansin ko, yung mga alikabok dito ay hindi na ganong pabalik-balik dahil nga yung ating bahay ay may palitada na. Yung inalis namin kahapon, nabawas-bawasan na yung alikabok. Ito, tsaka na to pag natapos na tong hagdan. Kasi mag-aano pa sila mamaya, gagawa pa sila mamaya, hindi pa namin lininis ng todo. Siguro lilinisin na namin to pagbalik ko, no? Dahil kailangan ko ngang umuwi mamaya dahil graduation ng anak ko. Yan, linis lang tayo ulit konti, walis-walis. Alam niyo, ang sarap sa pakiramdam pag nagwawalis dito sa bahay. Ang sarap sa feeling. Kasi ang lamig ng panahon, maaliwalas yung labas, tapos naririnig mo yung tunog ng halaman, tapos yung simoy ng hangin, naririnig mo rin na dumadaan sa mga halaman. Sarap sa pakiramdam magwalis-walis kasi maaliwalas. Once na maaliwalas ang isang lugar, mas masarap tumira o tumambay. No? Tingnan nyo. Hindi pa siya talagang malinis, pero makikita nyo naman ang aliwalas. Alam kong naramdaman nyo yan kahit nanonood lang kayong mga kapanalig, no? Alright. Okay. Lagay muna natin itong mga maruruming plato, baso doon sa taas. Mamaya mag-ready na ako ng gamit ko. Lalagay ko na sa bag para pagdating ng tapos ng trabaho ng mga tao mamaya, ligo, yan, isang bitbita na lang yung mga gamit, tapos uwi na tayo. Alam, may naiwan pa pala akong labahin. May labahin pa pala ako sa baba, yung mga jacket. Puntahan ko mamaya. Yung mga labahin ko tuyo na yun eh. Pag natapos na yung pag may connection na ng tubig na sa lababo, hindi na tayo madalas aakyat dito para maghugas doon na rekta sa lababo natin. May good news ako. May good news ako. Magkakaroon na tayo ng bintana. Merong nagmagandang loob, may dumating na blessing sa atin, pero papakilala ko na lang sa inyo at i-shoutout ko na lang siya pag nagpapagawa na tayo ng bintana. Kasi sobrang laking bagay nun mga kapanalig na magkakaroon ng bintana yung bahay.
Syempre, pag umuulan, ano na tayo, safe na. At pag malakas ang hangin, hindi na basta-basta tayo lalamigin. Napakagandang blessing nun. Syempre, para sa akin nagpapagawa, no? Gusto ko talagang makompleto na yung bahay. Kaya maraming salamat. Shoutout ko siya pag pag pinapagawa na natin bintana. Hahanap lang ako ng ng magaling na gagawa. Mapapabintana natin tong itong baba. Yung malaking doon, pintuan, yung glass door sa baba. Makapalagyan na natin yun, pati itong mga bintana dyan sa kwarto, sa sala. Hanap lang tayo. Excited na tuloy ako. Ganda ng gising ko ngayon. Yan. Hugas muna tayo habang nagdadaldalan. Sanay na kayo sa ganitong setup, no? Sa ganitong setup ng vlog natin. Talagang itong ginagawa ko kung ano lang yung kung ano lang talaga yung ginagawa ko everyday. Yun lang talaga binablog ko dito eh. No. Alam ko namang nakasubaybay kayo sa lahat ng daldal ko. Kaya maraming salamat sa suporta. Marami pa kayo abangan sa bahay natin dahil after nga niyang hagdan, yan, uuwi lang ako pero ipagpapatuloy natin ang paggawa. Pupunta naman tayo sa bintana. Ganda yan. Lalong lilitaw yung ganda ng bahay pag lalagyan niya ng mga bintana. Lalo na yung hagdan, yung malaking pinakapintuan yon, yung sliding door ba yun? Yun. Lalong lilitaw yung ganda nun. Excited na ba kayo Pare-parehas lang tayo. Excited na rin ako. Tulungan nyo muna ako maghugas para na to, matapos na tayo agad dito. Napagising ko sa umaga, pag wala pa yung gagawa, tulad ngayon, tapos na sila Kuya Ogie. Ako na lang mag-isa natitira dito. Siyempre may kanya-kanya nang ang trabaho. Si Utol, si Kanoy, si Junjun, diyan lang naman siya sa baba. Lagi ko naman may kanya-kanya na silang pinagkakaabalahan. Maraming salamat ulit sa pagsubaybay hanggang yan nga, natapos na yung ating bahay, natapos na yung pagpapalitada, natapos na yung mga tawag dito, yung lababo, nandiyan pa din kayo. Salamat sa support. Salamat din sa mga papuslit-puslit lang ng mga viewers natin pag may mga bagong na ilalagay sa bahay. Salamat din sa inyo. Malaking bagay din yan. Yan, napapansin ko pag may mga bagong nilalagay. Syempre, ang daming nanonood. Kaya maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa support. Sa walang sawang suporta kay Kapanalig. Sa lahat ng suporta nyo sa akin ay hindi mababaliwala dahil meron naman magandang pinupuntahan. Yung pera na aking natatanggap at mga blessing na natatanggap ay inaano ko naman sa magandang bagay. Hindi nababaliwala yung kinikita ko at hindi nababaliwala yung suporta nyo sa akin, no? Lalo na sa mga nagbibigay ng blessing, alam nyo na kung sino-sino kayo, hindi ko na kayo maisa-isa. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Sabi ko nga, walang problema kung nababawasan ng pera, basta makikita mo kung saan napupunta, di ba? Bumaling-baling ka lang sa paligid, alam mo na kung saan napupunta yung pinaghirapan mo. Tumingin-tingin ka lang, hindi yung minsan tulala ka na, hindi mo na alam kung saan napunta. Hindi mo na alam kung saan napunta yung yung pera, di ba? Yun lang ang ko sa buhay. Gusto ko unahin yung kung ano yung dapat unahin, mga kapanalig, kasi hindi natin alam kung tumatanda tayo eh. Hindi ko rin alam kung ilang beses ko na sinasabi kung hanggang kailan ng YouTube. Kaya hanggat meron tayong kinikita, may magandang pagkakataon, talaga ipinupundan ko sa mga bagay na makakatulong sa future. Kausap ko nga kahapon yung dalawang anak, ay may kagabi.
excited sila. Excited sila na makadayo dito, makapunta. Gusto ko, bago sila pumunta dito yung okay na eh. Malamang sa bakasyon, pwede sila dito. Bakasyon. Walang pasok sa school. Ayan. Alam ko papayag naman yung mga ano nila eh, mga parents nila. Mga parents nila. Yung mga mama nila, I mean, na pumunta dito. Maganda naman yung communication namin eh. Saka wala naman nagiging problema. Tapos na tayo magugas. Tingnan nyo yung bahay dito. Ganda tingnan, no? Tapos imagine niyo sementado na yan. Tapos maglalagay tayo ng yun nga, yung inflatable ano, swimming pool para sa mga bata. Oh, sarap nyo. Ang sarap ano titigan yan. Yung mga magbabakasyon dito, anak ko o yung mga ibang bisita habang nag-swimming sila dyan. Kung pwede silang pumasok sa bahay, kung gusto tumambay sa kubo para kumain, or doon sa may ating latagan ng tent, pwede. Pag yan nalatagan, ganda. Ganda ng mga plano ko dito, mga kapanalig. Hindi lang para sa akin, para sa magiging para sa mga anak ko, kay Dang, sa pamilya, sa kaibigan. Kasi itong lugar na to sa Kampanalig, gusto ko i-share sa halos lahat eh. Siyempre mga kaibigan ko, mga laking Maynila yan eh. Maghahanap rin yan ng lugar na pwedeng puntahan pag bakasyonan, di ba? Pagtaguan. Pagtaguan. Pagtaguan talaga. Yan. Kasi ito na yung labahin ko. Yan, ano ko lang siya, paikutan ko lang saglit. Tapos banlawan na natin maya maya. So magnanay na ng umaga. Hinihintay pa rin natin yung gumagawa ng hagdan para mapagpatuloy na to. Lamig! Lakas ng hangin. Good morning! Sarap gumising sa ganitong lugar, promise. Iyon. So habang itong nagagawa yung bahay, hindi pa rin maaalis sa iba na sabihin na yun nga, sayang lang yung gastos ko dito dahil pagdating ng araw ay mahihirapan lang ako, no? Dahil sa pagtanda nga, malayo sa daan. Alam nyo mga kapanalig, oo, ang pagtanda talagang hindi natin mapipigilan yan. Dadating at dadating yan. Pero pwede natin paghandaan, no? Enjoy muna natin yung ano, enjoy muna natin yung kabataan. Katulad ngayon na ako mahilig ako sa nature. Masisisi nyo ba ako na kung bakit ako nagpatayo ng bahay dito? Masisisi nyo ba ako kung bakit ang gaang kasi ng pakiramdam ko dito kaya napili ko na magpatayo ng isang lugar na magiging komportable ako? So ini-enjoy ko lang yung aking kabataan na ngayon, at yung pagtanda na yan pwede naman nating paghandaan yan. At pag naayos naman tong daan na to, naging sementado, walang problema, magkaroon ka lang ng isang motor dito mga kapanalig na paakyat, kayang kaya mo na umano dito. Kumbaga magiging magaang na yung buhay nyo, no? Yung magiging magaang na yung pag-akyat. Sa una lang naman kasi may iisip nyo na mahirap dito sa lugar na to eh, kasi hindi nyo pa nakikita yung improvement, hindi nyo pa nakikita yung pag naayos yung daan, di ba? Katulad nung itong bahay, sa una maraming nagsasabi na ang pangit, pero nung nagawa nakikita nyo naman na bumabagay lahat ng disenyo at lahat ng naisip kong ilagay, di ba? Ganon din sa paligid, kung nakikita nyo na nahihirapan kami bumaba, sa ngayon lang yan, dahil pagdating ng panahon, pag nagawa na ang daan dyan, smooth na yan, kahit mag-slide ka lang dyan, di ba? Walang problema. O kung magkaroon man ng, kung suswertehin, kung magkaroon man ng sasakyan, yung pangarap ko na sasakyan na pang-umpisa, yung minivan, kasyang-kasya dito. Meron tayong parking na pwedeng gawin, di ba? Pwede tayo mag-park dito kasi ito yung lupa ko hanggang dito. Ayan, nandiyan yung muhon eh. Nandito yung muhon, di ba? Saan yung muhon? Ayan, ayan ang muhon. So hanggang dyan ang lupa ko. Ito yung right of way. Ito, pwede nating pababain yung lupa dito mga kapanalig. Papababain lang natin para kung may sasakyan ako, baba, diretso dito sa parking area, di ba? Kung wala namang gagamit nitong ano, kung wala namang tao, o I mean wala namang bisita na magka-camping, magtatayo ng tent, pwede nating gawing parking area muna to, 'di ba? Ayan oh, nakatutok sa right of way to.
Maglagay lang ako ng gate dyan, pababain ko lang ng konti. Oh. Pwede na mag-park, di ba? Ang liit lang ng minivan. Pero kasya dito kahit mga ano, yung mga natural na sasakyan, yung kunyari mga ano ba yung mga pangarap ko, yung mga yung Ford, di ba? Na Raptor. Wow! Kasya dito, wala nga lang ano, dapat nga lang walang kasalubong. Dahil kung may kasalubong, eh hindi kayo magkakasya. Dito pwede maging parking, di ba? Na-imagine nyo, ayan, right of way. Babakbakin ko lang ng konti itong daan, tapos papasementuhan. O, tapos may gate lang tayo. Parking area. Nakaplano na sa utak ko lahat yan eh. 'Di ba? Alayin nyo, wala namang imposible. Yung mga sasakyan na yan kasi hindi ko talaga yan ano. Hindi ko inuuna yan, mga kapanalig. Tingnan nyo yung motor ko. Ilang years na yan? 5 years. Nabubulok-bulok na. Pero okay pa naman natakbo. Hindi ko pinapalitan. Ilang beses na ako nagtangka na sabi ko palitan ko. Eh wala eh, pumapasok pa rin sa utak ko. Gusto ko yung ano muna. Gusto ko yung unahin itong bahay muna, mga kapanalig. Sasakyan. Ilang beses na rin pumasok sa utak ko kumuha ng hulugan. Pero sabi ko dadagdag lang din sa gastos ko yan. Dadagdag lang din sa paproblemahin ko yung buwan-buwan. Kaya sabi ko, wag lang muna. Unahin ko muna kung ano yung mga dapat unahin. Diba? At hulugan. Kasi may mga loan pa rin ako, mga kapanalig, dahil sa bahay na to. No? Kaya, ayun. Balik tayo sa labahan. Maglalaban na naman tayo. Lahat yan nasa isip ko, mga kapanalig, no? Siyempre, hanggang pagtanda ako nga, ayoko pa tumanda eh. Gusto ko pa yung ini-enjoy. Magti-34 na ako sa June. Parang natatandaan na nga ako sa sarili ko eh. Pero iniisip ko rin syempre yung anak ko, mga kapanalig. Mahilig din sa nature yung dalawa eh. Gusto nila dito pag pinapakita ko, napapaano sila eh, namamangha, napapawaw. So ayun, hindi ko lang naman sarili ang iniisip ko dito kung bakit ako nagpatayo, di ba? Mga anak ko din, magiging pamilya ko rin. Para mayroon naman silang puntahan na kakaiba na lugar, hindi lang yung puro sa syudad, di ba? Sa lugar na yun, puro tao, puro marami sasakyan. Gusto ko pag kung ma-stress man sila, yung mga anak ko, punta sila dito, di ba? Si Dang, di ba? May mga kaibigan ko pag na-stress sila, punta sila dito. Gusto ko meron na eh. Ako yung tao na ayun, inaalala ko lahat. Kaibigan, ganyan, pamilya. Yun, yung gusto ko. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga ako umupa, 'di ba? Inuulit ko. Kaya nga ako umupa ng malaking apartment doon sa Nabotas dati. Na hindi lang para sa akin, inintindi ko rin kasi yung mga kaibigan ko na gusto ko may magandang tambayan, no. Mag-isa lang ako sa bahay nung una, o dalawa lang kami ni Dang, pero binili kong lamesa pang 6 na upuan. So ibig sabihin, hindi ko lang target na kami dalawa lang ni Dang sa lamesa na 'yon. Syempre pag may bisita, pag may mga kaibigan, pag may pamilya, 6 na upuan, isang lamesang malaki, 'di ba? Pero ngayon nabago na, 4 na upuan na lang dahil syempre masikip na rin sa apartment at may mga alaga na rin kaming aso, may ano na rin kami. Hindi na lang, 3 na rin kami nakatira doon, si Papa ni Dang, tsaka ako. So masikip na, kaya ginawa na lang naming 4. Yun na. Ganun ang baka makabyente tayo. Oh my gosh, nakasayad pala sa baka makuryente tayo dito. Huy, huwag yun. Alright, sampay na naman. So ito na yung ating huling labahin, I mean. So papunta na raw yung mga tao dito na mag-welding para maayos na yan. Kain muna tayo. So may isda pa. Tapos nag-prepare ako ng sibuyas tsaka kamatis. Sarap kumain. Tara. Lamig oh. Sarap.
Oy, gusto ako kumain. O, tamang lakad-lakad muna para hindi lumaki ang tiyan. Nandiyan na si paring Josely. Tagal nung ano ah. Ang tagal nung gagawa. 10:06 na umaga. Ay ako. So kagabi, ayan, naglinis-linis nga kami. Tapos ibinalik ko na dito yung sa ilalim ng TV. Tapos nanood ako ng Netflix. Napakasarap sa pakiramdam. Ayan. Konting araw na lang po, makikita nyo na ikakabit yung salamin dito sa bintana, mga kapanalig nyo. Silipin muna natin syempre yung lababo. Ganda. Kinatabi no. Galing gumawa ni Kuya Ogie. Nakakatuwa. Pag napinturahan pa yan, no? Hindi ko pa alam kung anong kulay ng pintura. Pero syempre dapat yung babagay sa bahay. Ganda. Yun. Dadagdag ko sa listahan yung itong ilalim. Nagkulang lang tayo sa isang tiles, no? Kala kasi ni Kuya Ogie hindi ko pa lalagyan ng tiles itong gilid. Gusto kong palagyan para maganda na itsura niya. Diba? Para kompleto. Kanina, nagdadaldal ako dun sa kubo, diba? Nagkukwento. Sa susunod, dito na nakasetup yung camera niyan. Habang nagdadaldalan tayo, habang nagugas ako ng pinggan o nagluluto, diba? Habang nakatitig dito sa mga puno na yan, ganyan na magiging setup na ng camera natin. Excited na ako. Ganda ng nabili natin eh, no? Balik pa kaya ang ating drone? Yun, nandito na rin yung mga tropa natin. Let's go! Masisimulan na ang ating trabaho ngayong umaga na ito. Saturday morning. Diretso na naman tayo sa pagwe-welding. Let's go. So, ipupuli weld na raw nila o welding, mga kapanalig. Kasi may mga part na spot pa lang yung ano, yung ginawa nila. So, ngayon lahat ng makikita natin na wala pang welding, ayun, isa-solid na nila. Kakabit na nila yan maayos. Wow! Marami pang ano eh, marami pang adjustan katulad nito. Sinalpak na lang muna kahapon, pero puputulan pa to para sumabay sa design, diba? Tapos ayun, sa taas papaano na rin natin yan, tawag doon, paputol para pumantay na lang doon sa loob. May pintura na rin silang dala. Ayan, buti na lang malaki na yung pintura, no? Oo. Eksakto ngayong araw na ito ay 2 linggo na, mga kapanalig, itong ginagawa dito sa bahay. So, yan, masaya ako. At ngayon din mismo sinabi nila na matatapos na to, no? Para makauwi tayo. Hindi pa ako nakakapag-ayos ng ano, ng mga gamit. Maya-maya mag-ayos na ako. So, tulad na sabi ko, para isang bit-bita na nga lang pag uwi tayo mamayang hapon. Akyat tayo, akyat. Ready na ng pintura para sa hagdan natin. Labas muna tayo dito. Ayun. Ay, meron pa palang hindi na natatanggal na ano,
Nakawayan ito. Sa likod. Hindi pa natatanggal nila kuya. Kami na lang magtatanggal yan. Tulong kami nila Utol tsaka si Jun para maganda na dito sa taas. Ayun, papatiles ko na rin pala to. Tapos sunod kay Kuya Ogi, hanap tayo ng tiles na babagay doon sa binila natin ng tiles pang lababo para dito. Iba na kulay ah. Ha? Gray din yan? Bagay, papatungan pa naman yan. May ibang kulay. Bibili tayo sa Shopee mga kapanalig nung goma na sinusok-sok dito sa tubular. So sabi nila ang sukat daw ng tubular na to ay 3/4. May goma na sinusok-sok dyan eh oh. Ayan. Para safe, 'di ba? May goma kahit sumagi ka hindi ka masusugatan. Thank God I'm breathing. Yan na, sinisimulan na ang trabaho. Nandun na si Junjun, nagsasaing na siya. Galing yan naman si Junjun sa Kawayanan. Woo! Good morning, Lord. Thank you. Nagtanong na tayo kay Daddy Oms, no? Hinintay na lang natin yung kanyang reply sa chat kung meron siyang kakilala na nagkakabit ng salamin. Kasi dati, sabi niya, yun nga, maghahanap kami ng magandang magkakabit ng salamin. Kaso nga lang na-excite ako. Kaya napaumpisahan na natin. Pero ngayon nahanap tayo ng magaling talaga na magkakabit mga kapanalig. Yung Pulido. Woohoo! Ganoon na tayo. Ikot-ikot muna tayo dito sa hagdan. Oh. Ano ito, pampatagdag oras sa vlog. Oh, ikot-ikot para hindi tayo tumaba. Sarap. Pag naayos na yung bahay, may isa-isa na rin natin yung mga dating pinaplano natin dito sa garden. Isa pa. Hingal agad ah. Samahan niyo ako mag-exercise habang hinihintay natin yung bago matapos yun. Oh yeah. Koncho, inaantok ka Koncho? Ha? Inaantok ka? Sinabay na namin sa saing yung mga trabahador. May dala silang parang sarap ng ulam nila. Tayo wala. Kamatis. May isda pa ata dun eh. Wala na? Pinatay na ba? Naubos na pala yung stock na alaway ko. Bagay uwi naman tayo mamaya eh. Diba? Mga hapon. So, sasama rin si Junjun eh. Bahala na sa akin kasi baka ipahakot pa sa akin yung kawayan. Ganun ba? Hindi pa pala sure na kung ano. Sige. Basta ako sure akong uuwi. Buti na lang talaga nakita ko yung wallet ka. Nakita ni Junjun kahapon yung wallet. Kundi ngayon pa lang malamang bumabiyahe na ako. Biyahe na ako ng bus. Ay hindi rin pala kasi kailangan tutukan ko yung gawa dito. Malamang hapon bumabiyahe na ako. Dating ko na doon gabing-gabi na. 'Di ba? Papaayos ko pa yung yung upuan ng motor para naman maganda tignan. Pero pwedeng hindi rin kasi hindi na naman ako magmumotor pagpunta doon sa graduation eh. Yun nga hiramin natin yung sasakyan ni Cap Solomon. Tapos arkilahin na lang natin yung driver. Tapos pagasolinahan natin. Marunong naman ako mag-drive.
Kaso nga lang, syempre, bago tayo makarating din sa pupuntahan, matatagalan. Kaya kailangan may driver talaga tayong arkilahin. Pag ako lang, marunong, pero syempre medyo kabado pa tayo Hindi, ang tagal ko nang hindi nakakahawak ng sasakyan. Huling hawak ko atang sasakyan yung kay daddy pa. Diba? Ako yung nag-drive. Pero, pag nagkaroon tayo ng sasakyan, araw-araw gagamitin, sisiw na lang yun. Hintayin nyo yan, magkakaroon din tayo ng minivan. Pagkatapos, kung hindi lang ako nagpapagawa ng bahay, makakabili na ako ng minivan doon sa sinahod, yung sa sinahod yung sa challenge. Magagamit kasi natin yung sa sa ibang content para hindi lang tayo palagi nandito. So kahit nasaan tayo mapunta, pwede tayong tumigil sa lugar. O di ba? Doon tayo matulog. Komportable. Pwede ka mag-edit doon sa loob na hindi ka na wala kang pangamba, di ba? Pag sa motor kasi ang hirap gagaray ka sa isang gilid. Tapos maghahanap ka ng spot na maganda, doon ka mag-i-edit. Open na open ka, di ba? Di ka tulad pag may minivan. Sarap doon, magagawa mo lahat. Basta hanap lang tayo ng safe na lugar. Sa panahon ngayon, mahirap din talaga na kung saan ka magpa-park Di ba marami nang nagka-camping ngayon gamit ang minivan at iba-ibang klaseng van, sasakyan. Kaya nakakaano sila nakaka-inspire at nakakatuwa na panoorin dahil ang sarap isipin na na ikaw yung mismo yung gagawa nun mga kapanadig sa pagka-camping. Ang gaang sa pakiramdam kasi nakakalibot ka na ng iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, 'di ba? Tapos nagagawa mo pa yung gusto mo sa YouTube, 'di ba? Nagkakaroon ka pa ng content, 'di ba? Nalilibot mo na, nagkaka-content ka pa. Tapos kumikita ka pa. Kaya target ko talaga yan minivan soon. Shoutout kay Boy First Time Tsaka kay Mayor TV. Shoutout sa inyo. Kay Yoma Men, shoutout yan, mga napapanood ko yan Hindi naman as in lahat napapanood ko ng dire-diretso kasi busy rin ako bilang vlogger, di ba? Katulad ngayon, kailangan ko dumaldal-daldal. Naka-play lang yan. Yan. Di ba? Kay Direk Gino yan, magkakatropa yan Si Mayor TV na nakakausap ko. Kasi ano lang yan taga Valenzuela. Ako taga Nabotas lang ako. So si Boy First Time taga Malolos, Bulacan lang yan. Ang lalapit lang namin pero may mga pagkakataon na magkakakolab din kami ng mga yan. Shoutout kay Mayor TV, kay Boy First Time, Yomo Men, kay Direk Gino. Ay, yung mga kilala ko sa mga kasamahan niya. Kay General na hindi nagpapakita ng mukha. Shoutout din sa inyo ako yung vlogger na mga kapanalig hindi pa ako ganong nakakapag-collab sa ibang content creator. Yan, kami lang talaga na Idol Jumper Sniper, yan si Keeper at ibang Sober Family, ayan. Pero sa iba yung talagang yung kilala na, may mga pagkakataon na pwede akong makipag-collab. Pero pero medyo nahihiya pa ako. Hindi ko alam kung bakit kasi syempre pag nakita-kita kayo, hindi mo rin alam. Syempre mangangapa ka pa kung sa unang pagkikita, 'di ba? Unang bonding. Hindi ko pa naman sila halos kilala, mga kapanalig. Ang alam ko lang talaga yan, content creator sila, vlogger sila. Pero sa likod ng camera, syempre may kanya-kanya rin kaming ugali na kailangan malaman sa isa't isa, 'di ba? Hindi rin basta-basta na collab na lang, ganoon. So dadating yung araw na marami tayong i-collab na mga iba't ibang content creator, ibang vlogger, mga kapanalig. Soon, kasi kailangan na rin nating lumawak yung ating channel. So, syempre, pag nakipag-collab tayo sa kanila, baka sakaling may mga iba tayong mahatak na subscriber na magustuhan din yung ginagawa natin dito sa Kampanalig, yung mga camping-camping, mga adventure, 'di ba? Yung mga kalokohan. At yun nga, kasi depende kasi sa area kung nasaan ako. Depende sa area kung ano yung magiging ugali ko, 'di ba? O pag nasa labas ako, may mga kasalamuha akong tao, alam niyo naman, joker tayo, 'di ba? Kung lumalabas yung natural na pagpapatawa, natural na pakikipag-usap sa tao, 'di ba? Pero pag nandito na ako lang, syempre, ganito lang tayo, panay daldalan lang tayo, seryoso. Kaya pakita ko lang sa inyo yung mga nangyayari. So nagiging tayo, dalawang katauhan, depende sa sitwasyon, no? Dalawang Louie TV. Isang seryoso, isang komedyante, depende sa sitwasyon, depende sa taong kasama, at depende sa lugar.
Magandang umaga. Mula dito sa Potolan, Zambales. Pagkagising namin, yung mga hindi namin naubos na pagkain na gabi, binigay namin sa mga pantay namin. Halika dito! May pagkain ka dito! Naiiyak kasi siya eh. Natakot. Boy, kung puto, nasa'yo na. Nag-spam ka na kagabi Okay, mahaba na naman tong vlog natin. At ang oras ay ano na ba? 11:13. So patuloy pa rin sila sa pag-aayos ng hagdan. Sinusure na nila na matibay yan. Pero magpapaalam muna ako mga kapanalig. Alam nyo na, sa lahat ng gusto makita ang katapusan nito, magkita-kita na tayo sa next update. I love you all mga kapanalig. Bye-bye.